So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, may mga congressman po ngayon ang nagbibigay po ng advice kay Sara Duterte na magpatingin po sa psychiatrist. Kasi mukhang may problema po talaga sa mental health itong si Sara. Especially nung pagkatapos nga po ng press conference niya, no? So itong mga congressman po na to, actually madami sila, no? Pero magfo-focus tayo dito kay Congressman Kong Hun at saka kay Congressman Paulo Ortega. Okay. So bago pala natin pag-usapan yan mga kababayan, alam niyo kung anong nakakatawa dito, no? Mukhang mentally unstable talaga itong si Sara. Kasi, ito, no? Ito pagkatapos ng ano niya to eh. Pagkatapos ng press conference niya, kinabukasan, biglang nakita natin si Sara nasasayaw-sayaw na lang bigla, no? Actually, ano eh, mukhang may mood swings din ata si Sara. Tingnan niyo ito bago lang to. Bagong ano lang to. Bagong post niya lang ito. Yan no? O di ba? Kasi iba nakita niyo andyan pa yung sugat niya sa kamay, yung bandage niya sa kamay at saka yung sugat niya sa leeg. So sabi dito no, Happy Sunday tapos habang gigil na gigil kay VP, Sara chill na chill naman ang ating VP. 'Di ba? Di actually kanya naman. Okay lang sana kung bagay sa kanya to. Yun nga lang mukhang hindi naman. So, ewan ko ba no pero so and then mga ka-Streetwise no, may isa pa ako nakita dito. Gusto ko lang daanan tong post ni Tio Moreno. So sa hindi lang po nakakakilala kay Tio Moreno, siya po yung self-proclaim na writer ni Sara Duterte. Sabi niya yan writer daw po siya ni Sara. So ito mga ka-Streetwise, ano rin to? Nangyari din to pagkatapos ng press conference ni Sara Duterte. So actually, alam niyo kung ano nakakatawa dito? Mukhang baliw talaga siya dito, no? Tingnan niyo sabi dito, no? Si Tio Moreno to si Alex Testor. 'Di ba? Alex Testor aka Tio Moreno. Staff ito ni Sara. Sabi dito, that feeling when stressed na lahat from office of the president, office of the vice president, that feeling when stressed na lahat from office of the president to House of Representative of the Philippines, pati yung mga walang substance na content creators at mga bayarang vloggers, pero si BP Inday pumunta ng Baclaran, pantambay, nagsimba at nag-food trip. Yan. Sa pagkatapos ng press conference si Sara Duterte, nag-food trip daw siya sa Baclaran. Okay. So okay na sana Okay na sana mga kababayan Yun nga lang, nung hinalangkot ko po yung mga pictures na to na nilabas ni Alex Destor or ni Tio Moreno, so mukhang wala namang kakwenta-kwenta. Uy, masarap yung kwek-kwek, no? Yun nga lang, nakita natin dito, spoiled brat po talaga. Kasi sa likod, ano napansin niyo sa picture? Sangkatutak po yung security. Di ba? So ito yung iniiyak ni Sara Duterte na meron siyang 300 na security. So yan, nakapaligid sa kanya. So wala lang yan. Kung baga, hindi kasi mga kababayan, no? Ito yung isa sa mga sintomas para sa akin na talagang may mental health issues na po si Sara Duterte. Kasi nakikita na po natin ng mood swings. Galit, tapos patawa, tapos ngayon naman ito, kunwari chill, pero deep inside, ano na to, mentally distressed na to. Di ba? Okay na sana, yun nga lang, trapon-trapo Ugaling trapo to mga kababayan. So yan, nadaanan lang natin yan. No? So ngayon, punta natin yung article dito na binibigyan nga po ng advice si Sara Duterte na magpatingin po sa psychologist or psychiatrist. Okay. So ito nabalita ito ngayong araw lang, no? Okay. Sara Duterte should seek psychological assessment, sabi ng isang lawmaker. Di ba? So sabi dito, in a statement on Sunday, House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative J. Kong Hun expressed deep alarm over Duterte's remarks. According to Kong Hun, no sane person would either think or make such statement. Di ba? No reasonable person should conceive of, much less make
and kind of statement, the level of irrationality in the words is deeply alarming, Kong Hun said in a Filipino. So si Congressman Kong Hun, alam ko abogado to eh. Di ba? Okay. So he also noted that Duterte's violent and grotesque threats show a trouble level of instability. So, di ba alam naman po natin yung sinabi ni Sara Duterte, di ba, na gusto niya pugutan ng ulo yung presidente dahil sa relo. Tapos yung ipapatapon daw po sa West Philippine Sea yung bangkay po ni Ferdinand Marcos Sr. So, bukod nga po dito kay Kong Hun, dito pa si Ortega. OVP urged to seek professional help for Sara Duterte's after disturbing remarks. Hindi, alam niyo kung anong nakakatawa dito mga kababayan? Diba? Obvious naman po talaga na mali yung ginawa ni Sara Duterte. Mali talaga yun. Diba? Pangalawa ka sa may makapangyarihan na tao dito sa Pilipinas, tapos magre-remarks ka ng pagiging violente, diba? Pupugutan mo ng ulo, diba? Pati yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Actually, ang dami niya sinabi dun eh. Diba? Si Martin Romualdez daw, tambaluslos. So ano talaga, may ano. Yan tanong dito mga kababayan. Ito yung tanong dito eh. Yung sugat sa leeg ni Sara Duterte, ano yun? Yung sugat niya sa leeg. Kasi sabi daw ng iba, sabi ng mga supporter ni Sara, ano daw po ito? Operation daw po sa goiter. Ang goiter na sa baba, banda dito yung goiter. Kapag inoperan ka sa goiter, bandang baba. Yung sugat ni Sara Duterte na sa gilid. Tapos yung sugat niya dito sa sa braso, so ano rin 'yon. Wala akong nakitang tato. To be honest, wala akong nakitang tato ni Sara Duterte dito sa sa bandang kaliwang braso niya. So, ewan ko lang, baka naglalaslas na siguro to, no? So, tingnan niyo pa to, so continue pa natin. Sabi pa dito, yung statement naman ni Paulo Ortega. Sabi naman dito, Paulo Ortega. Ito. First District La Union Representative Paulo Ortega echoed Representative Kong Hun concerns, saying Duterte's statement posed a serious question about her mental and emotional state. So we urge the Office of the Vice President to consider seeking professional help for Vice President Duterte, as this behavior is deeply concerning and could have serious consequences for our nation's leadership. Sabi nga po ni Congressman Ortega. 'Di ba? So ewan ko lang talaga kung anong klaseng hindi kasi actually na content na natin to kanina, 'di ba? Yung na-post ko nga kanina sa content natin na may isang anthropologist din po ang nagbanggit na merong narcissistic personality disorder po si Sara Duterte, na which is very alarming po ito mga kababayan, especially na siya po yung isa sa pinakamakapangyarihan tao dito sa Pilipinas. At eventually, kung matutuloy po yung plano ng mga DDS na si Sara Duterte po maging presidente, mas lalong nakakatakot po ito. Diba? And, ewan ko ba, no? Kasi mga kababayan, yung mga ganyang klase yung mga gawain na kunwari, pasayaw-sayaw, kakain sa labas, na parang walang nangyari. Ano yan eh, tinatago lang ni Sara Duterte yung totoong nararamdaman niya. Natural yun. Alangan namang ipakita ni Sara Duterte na apektado siya. In reality, mga kababayan, kung ako sa katayo ni Sara Duterte, nakaka-stress naman po talaga yan. Kasi unang-una, diba, posibleng makulong yung tatay mo sa ICC. Diba? Pangalawa, kasama ka doon sa Tokhang. Kasi yung Tokhang nga po, nagsimula po yan sa Davao City. Si Sara Duterte din po nagsimula niyan. Then pangatlo, iniwanan na rin po ng mga politician yung PDP laban. So medyo obvious naman po talaga na distress na itong si Sara Duterte, no? So yan So yun mga ka-streetwise, yung mixing content lang po ito, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Paulo Ortega at saka ni Congressman Kong Hun? So kayo ba, naniniwala ba kayo na kailangan na po ba talaga ni Sara Duterte ng isang professional help na magpa-assess dyan po sa kanyang mental health issues? Actually, ang kailangan natin malaman talaga dito mga streetways, no? Ano ba talaga yung status ng mental health ni Sara Duterte? So, siguro isigaw natin or ipanawagan natin na magkaroon ng psychotest itong si Sara Duterte kasi nakakatakot po ito.
'Di ba? Nakakatakot po itong si Sara Duterte. So yun mga ka-Streetwise, so kayo po, ano po masabi niyo po sa content natin ngayon? So syempre yan po sa Team Replay. Siyempre pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.